Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa Mijin Anime Recap. Sa nakaraang kabanata, patuloy ang pakikipagsapalaran ni Narako at Chitoge sa kanilang fake relation, habang naduwag naman si Onodera na ipagtapat na may kinalaman siya sa laket. Ngayon ay nanaginip si Rako tungkol sa kababata, kung saan makikita itong umiyak dahil sa malungkot na wakas ng librong binasa. Mula rito ay pinalitan ng batang Rako ng masayang wakas ang libro, na dahilan upang mapalitan ng ngiti ang mapanglaw na mukha ng kababata. Balik sa realidad, naloka ngayon si Rako na sinabing nakakabitin umano ang kanyang panaginip. Isang pagkadismaya na nadala sa kusina, at dahil sa lokang isipan ay nag-alala pati ang mga kapatid. Habang patungo sa eskwela, sinalubong naman siya ni Chitoge na mukhang zombie ang mukha. Inusisa ito ni Rako at napag-alaman niya na tinadtad ito ng tanong ng mga gangsters tungkol sa kanilang date. Lokang-loka ang dalaga kaya habang tinutungo ang classroom ay laging kita si Claude na tamang hinala sa kanilang huwad na relasyon. Bago pumasok, nagpaalala si Chitoge na kumbonsihin ng binata si Onodera na huwag imartes ang tungkol sa kanilang relasyon, at kung magpa-hard to get pa ito ay team racket ang ihahatol. Pagkapasok nila ay tumambad si Onodera kaya on the move na sana si Rako. Subalit, nagulat ng husto ang dalawa sa hiyawan ng mga kaklase. Alam na ng mga ito ang tungkol sa kanilang relasyon at nang hihirit pa si Rako ay nag-entrance de grande na si Shu. Ang Martes King na nakuha ang scoop galing sa dalawang alagad na nakita pala ang dalawa sa una nilang date. Nagpahayag ang Martes ng pagkainggit at di naman makapaniwala ang iba na pinili si Rako ni Chitoge. Isang kasiyahang sinabayan pati ng guru na binalak putulin ni Rako. Ngunit muli siyang nabigo dahil nasa gilid lamang si Claude na tamang hinala. Kabagman sa kalooban pero wala silang choice kundi i-push ang huwad na relasyon. Gamit ang maamong ngiti ng kasinungalingan ay napaniwala nila ngayon ang madla, subalit katumbas nito ang kapwa nilang puri. Matapos ang klase agad nagpaalam ang inis na dalaga. Habang naiwan mag-isa, iniisip ng binata na linawin sa crush ang fake relation bago pa mahuli ang lahat. Speaking of crush, muli itong lumitaw kaya inipon na ng binata ang lakas. Pero di yun sapat dahil sinaniban siya ng dakilang torpe. Iniba ni Rako ang usapan at sinabing parang di naman sila match ng gorilyang yun. Disang-ayon si Onodera at sinabing siguradong may nakita si Chitoge na karakter ng binata, na rason para mahulog ito sa kanya. Muling tumanggi si Rako, nagresulta para basahin ni Onodera ang good qualities ng binata kasabay ng body language na simbolo ng pag-ibig ng dalaga sa kanya. Sa sobrang tuwa, nagawang unahan ni Rako ang Mugen Train sa Demon Slayer. Mas tumindi pa ang eksena matapos mahulog ang mahiwagang susi ni Onodera ng masagi ng isang estudyante. Mabilis nagpunta ang binata sa mundo ng imahinasyon kung saan naiisip niyang baka yun ang susi ng laket. Subalit, bago pa siya makapagtanong ay agad nang nagpalusot ang nahiyang Onodera na mabilis ring tumakas. Kinabukasan, muling nagpakilig ang love team ng Chiko habang tinatanong sa isip kung kailan matatapos ang pekeng relasyon. Sa isang dako mapapansin si Onodera na nagsimula na ring maghinala na maging sa klase ay nakatitig ito sa dalawa. Matapos ang klase nag-usap naman ang pekeng magkasintahan kung saan nagmungkahi si Rako na ipaalam ang sitwasyon kahit sa isang taong mapagkakatiwalaan. Ngunit, mukhang nayayamot si Chitoge na walang pakialam kaya pinauwi nito ang binata ng mag-isa. Habang naglalakad pa uwi, humingi ng payo si Rako kay Shu kung paano makipag-ayos sa dalaga, ngunit biniro nito ang binata kung gaano raw katamis ang lips ni Chitoge. Matapos ito, nag-usap sila ng seryoso sa wakas. Sinabi ni Shu na maaring walang tao na pwedeng pagsabihan si Chitoge dahil di niya pa ito nakitang maging close sa iba maliban kay Rako. Dahil sa pantulong na kaisipang nakuha agad bumalik si Rako sa paaralan para hanapin si Onodera na sa isip niya ay trustworthy para pagsabihan ni Chitoge. Sa kasamaang palad ay nakauwi na ito, kaya bilang kaysa isang tao na ka-close ni Chitoge ay pinuntahan niya ito. Di napansin ni Chitoge ang pagpasok niya na ngayon ay kinakausap ang sarili habang sinusulat sa notebook ang karakter ng mga kaklase, dahil hirap ang dalaga na makipagkomunikasyon. Pagkatapos ng dalaga, dito na nagpatuloy si Rako na nang lingunin ni Chitoge ay waring asut pusa na nagulat. Nagtanong ngayon ang dalaga kung kanina pa doon si Rako at nang sabihin itong oo ay papaliparin na sana, ngunit nag-time out ito kaya ligtas team racket muna siya.
Mula rito ay nagkwento si Chitoge sa kanyang madilim na nakalipas kung saan napag-alaman natin na simula pagkabata ay laging nakabantay si tamang hinala. Mula sa school hanggang sa mga taong nakakasama ng dalaga na nagresulta para mahirapan nitong makipagkaibigan. Ito rin ang rason ng paglipat niya sa Japan sa baka sakaling maging maayos ang lahat ngunit bigo pa din siya. Dito na pinutol ni Rako ang lumbay na nagkwento sa parehong karanasan dulot ng pagiging anak ng gangster, at gaya kay Chitoge ay nagsulat din sa notebook. Binigyang payo niya ang dalaga sa komunikasyon at sinabing kahit pa masungit ito ay huwag mayang humingi ng tulong kung kailangan. Kinilig si Chitoge kaya bago pa mag-alab ang mga damdamin ay pinaalala nito na para sa performance lang ang kanilang ginagawa. Nagkaroon ng kilitian ang dalawa dahil sa notebook habang sa gilid ay lutang si Onodera na ibang performance ang naiisip. Kinaumagahan, tahimik na naglalakad ang dalawa patungo sa eskwela. Mula dito ay nasalubong nila ang mga kaklase na nais maging kaibigan ni Chitoge. Sa una ay nahiya pa ang dalaga pero nagawa na ring makipag-usap sa wakas. Isang pag-unlad na dahilan para maipinta ni Rako ang ngiti sa mukha habang nakatingin sa nakangiting dalaga. Iting nadala nito sa eskwela, habang dinidilig ang mga halaman kasama si Rako. Nagkwento ang dalaga sa masayang mga plano kasama ang bagong kaibigan, na kahit common lang sa binata ay sumama na lang din sa alon. Dahil sa sigla at masayang ngiti, na ngayon pa lang nakita ni Rako ay dinaywasang tumitig. Ngunit, nahuli siya ng dalaga kaya manyakol ang ipinangalan. Sa itaas, naroon naman si Onodera na napasana all na lang. Bagay na hindi nagustuhan ni Ruri na bistado sina Rako at Onodera na may lihim na pagtibok-tibok. Nagpahayag ito ng pagkadismaya ngunit sinabi ni Onodera na bawal na, kasi may kasintahan na ito ngayon. Ganun pa man, sinabi ni Ruri na wala namang batas ang nagbabawal kaya wag itong mag-alala dahil siya na ang bahala. Mabilis itong kumilos at tinungo si Rako na sinabing gusto niya umanong magsagawa ng group study sa bahay ng binata. Ang no solution checkmate na nagresulta upang matuwa ang mga kapatid na yakuza ni Rako. Ngayon ay napaisip ang binata sa rason ng pag-imbita ni Ruri gayong di naman sila close. Ganun pa man, nagpasalamat siya sa Panginoon dahil sa pagdala nito kay Onodera na kanyang crush, na nang magkatinginan ay agad ring lumiko. Sa isang tabi, mukhang may bagong love team naman ang nasa proseso. Tinungo ng aming team ang kwarto ni Rako na kung saan ay umikot-ikot lang si Chitoge na di matago ang excitement. Pagkarating doon harapang pinuna ng dalaga ang masikip at pangit na amoy sa kwarto, nagresulta para bulyawan siya ng binata. Amoy Rako naman ito para kay Onodera kaya napatitig sana, ang kaso gumanti si binata kaya muli siyang nakiliti. Kiliti na nasundan pa, matapos magtangkang tulungan si Rako na magbigay ng kape. Enjoy tuloy ang tatlo sa K-drama. Sa kalagitnaan ng group study nagpatulong sana si Onodera sa math problem kay Ruri, ngunit sinamantala ito ng kaibigan para ipasa ang problem kay Rako. Wala nang nagawa si Onodera kaya humayo na lang siya. Ngayon ay parang timang ang dalawa ngunit mahina rin si Rako sa math kaya di siya makapagpasikat. Dito na pumasok si Chitoge at nang sinubukan paalisin ng binata, ay ipinakita ang takdang aralin na tapos ng sagutin. Lagpak sa lusek si Rako, di niya maisip kung saan nanggaling ang talino ng Gorilya, na ngayon ay inagaw sa kanya ang upuang pinapangarap. Handa na ang binata na ilapat ang curse technique ngunit natigilan ang lahat matapos magtanong si Chitoge sa napupusoan ni Onodera. Sinabi nito na wala pa at sa ilang sandali ay nadulas na si Chitoge na sinabing excited na rin umano siyang magka-boyfriend. Ikinagulat ito ng madla na nang maisip ng dalaga ay mabilis nilambing si Rako. Matapos ito, tinanong naman ni Shu si Chitoge kung gaano nakalalim ang inabot ng relasyon nila ni Rako. Ngunit, bago pa masabi ang mga kasunod ay sinensor na ito ng binata. Dito na nagtapat si Rako sa kaibigan tungkol sa peking relasyon na sa di inaasahan ay alam na pala ni Shu sa umpisa pa lang. Dahil sa panty trip na ito, magkahalong inis at hiya ang naramdaman ni Rako. Ganun pa man, nagpaalala si Shu na kailangang gumawa ng paraan ng binata bago pa tuluyang lumayo ang kanyang crush. Kanya pang iminungkahi na magtapat na ito ngunit sinabi ng torpe na di pa siya ready. Ipinagtaka ito ni Shu na nagtanong kung bakit, gayong crush din naman siya ni Onodera. Matapos itong marinig ay napapaisip ngayon si Rako na kahit pagkabalik sa kwarto ay bakas ang pagkabuang. Bagay na hindi naibigan ng mga kapatid na gustong makitang magromansa ang peking magkasintahan.
Mula rito ay tinungo ng dalawa ang isang bodega, mula sa utos ng mga kapatid na kunin ang isang alak. Tingid sa kanilang kaalaman, umiiral ang mga puwersa ng kadiliman. Kaya ng ibaba ang depensa ay agad silang nilock-in ng mga ito sa bodegang kay dilim. Iting-aso ngayon ang mga kapatid habang nagpupumiglas si Rako, na napagtantong na set up sila ng mga loko. Walang ano-ano napayakap naman si Chitoge sa binata sabay sabing huwag kang lumingon. Curious si Rako kaya lumingon, sampal ang kanyang inabot. Dito natin napag-alaman na takot pala si Chitoge sa dilim, at sa kanyang kabataan ay na-stuck ito sa washing machine ng 5 oras. Maya-maya pa kumalikot na ang isip ng binata, mula sa mata, labi, amoy at sa malambot at mainit na mamon ay napansin lahat ni Rako, nagresulta para siya ay mabuwang sa pagpigil ng kalikot. Nakita ni Chitoge ang isang hagdan ngunit di niya daw kayang umakyat, kaya mauna na lang si Rako para humingi ng tulong. Tumanggi ang binata, sinabi nito na hindi niya iiwanan mag-isa ang takot na dalaga. Dagdag pa niya na ayaw niya itong makitang umiyak, kaya mas mainam kung mag-ante na lang sila ng tulong. Tubos ang kilig ni Chitoge at para putulin ang awkward na sandali, tinanong nito si Rako sa masasabi niya kay Onodera. Kabado man ang binata subalit sa ilang sandali pa ay sinabi niyang lahat ang positibong komento kay Onodera, na agad natigilan sa pag-aakalang buking na ni Chitoge buti na lamang at masyado itong inosente. Sunod silang nagtalo matapos magtanong ang dalaga kung bakit umano-obses ang mga kaklase sa halik. Sinabi ng dalaga na kahit anong mangyari ay di niya hahalikan si Rako. Pakeko as if may nahalikan ka na. Bakit, ikaw meron na, tsaka kaugalian na namin ang paghalik sa pisngi kaya basic lang yon. Nagpatuloy ang sagutan ng dalawa na kinalaunan ay nagbigay lakas sa dalaga na ngayon ay nalampasan ang takot sa dilim. Agad na itong tumayo para sanay akyatin ang hagdan ng bigla namang madapa, sa harapan pa mismo ng binata. Napunta ang dalawa sa delikadesa. Subalit bago pa tuluyang maghalikan ay mabilis nang dumating, si Claude na tamang hinala. Agad nitong tinutukan si Rako kung saan sabayang binigkas ng dalawa ang salitang nagkakamali kayo ng hinala. Ganun pa man, tuluyang napinsala ang binata matapos makita ni Onodera, na sigurado na sa nangyari. Binitbit nito si Ruri at sa pagkaripes ng takbo, recap natin ay kanyang tinapos. Maraming salamat sa panunood, sana nagustuhan nyo. Hanggang sa muli.